latest survey na kung saan ay bumagsak po yung ang trust at approval ratings po ng Pangulong Marcos Jr. kumpara po dito kay Vice President Sara Duterte na napakataas po ang itinaas. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Well, makikita natin dito ang pulso ng bayan precisely because isinusuka na ng sambayanang Pilipino ang mga namumuno ngayon. At yan ay hindi lamang opinion, no? Yan ay lumalabas na sa mga surveys. And in this case, very prestigious ang one of the top 2 survey groups ang nagtalaga niyan, no? And lumalabas sa ating survey na yan na talagang kumpirmado na yung findings ng Publicus Asia sa pamamagitan ng Pulse Asia. Ay nakikita natin ngayon na talagang negative, no? Negative na ang dating ng ratings ng Pangulo at habang bumubulusok ang ratings ng Pangulo ay siya namang pagtaas ng ratings ng ating kagalang-galang na Vice Presidente. Yan ang maliwanag na nangyayari na sa nakikita natin ngayon. In fact, sa Pulse Asia nga dito sa March 2025, dito dumiretso na tayo sa approval rating. Wala naman malapit din Sa trust rating ng Pulse Asia, 25% ang trust rating, ang distrust ay 54. So ang net trust rating ay negative 19. At ito ay inihahalin tulad na Jake sa mas mababa pa ito sa nakuha ni Noynoy Aquino nung panahon ng from 2010 to 2016. Nangangahulugan lamang na sa ating kasaysayan ay ang pinakamababa ang nakuhang approval at trust rating ay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami ang nagsasabi na bakit hindi pa mag-resign yan ay wala namang naniniwala na dyan. At palagay ko, kung dudoktorin pa nila ang darating na eleksyon na nagpapakita na ng sintomas sa mga OFWs, no? Ay lalo nang mawawala. Negative na nga ngayon baka maging negative na yan. Baka mawala na pati ang positive trust rating na yan. Opo. Pero Kaado, ito ba, paano ba, ano bang nakikita po ninyo? Ano magiging implikasyon nito? Lalo na ang presidente yung nag-i-endorse doon sa kanyang alyansa, doon sa kanyang mga senatorial candidates sa darating po na halalan. Malaking epekto ho ba ito? Lalo na itong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos ay bumagsak. Nagpapanik Nagpapanik na nga ang mga kandidato ng alyansa bagoong dahil nasasabay sila sa nasasabay sila sa pagbulusok ng rating ng Pangulo. Alam mo, ang ginawang sakripisyo ni Presidente Rodrigo Duterte na nakita na sambayan ng Pilipino na kung ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na kinagigiliwan at minamahal ng taong bayan ay kaya-kaya nilang kidnapin at ipatapon sa ibang bansa in violation of our sovereignty, in violation of our laws, in violation of even our conscience, no? Nangangahulugan lamang na wala ng konsyensya talaga, mga nakaupo dyan, nagkontsabahan pa, hindi lamang 2, 3, 4, siguro hanggang 5 na cabinet officials sa involved dyan, directly, hindi pa natin sinasabi yung mga indirect, no? Ay ultimong mga kandidato ng Alyansa Bagoong ay nag-i-endorso na ng mga kandidato ng PDP Laban. Ang nakikita ko rito na handicap lamang ng PDP Laban ay sapagkat despite the fact that Bongo and Bato have taken the lead in the surveys, ay kulang sila no? 10 lamang ang kanilang kandidato. At doon maaari na ang pagpilian siguro 1, 2 hanggang 3 sa kandidato sa labas ng PDP Laban. Kung meron pa silang
hindi papasok sa mga kandidato ng PDP laban ay dapat lamang at minumungkahi ko na huwag silang kumuha sa mga hindi ini-endorso ng mga Duterte. At kung kukuha man sila sa mga hindi ini-endorso ng Duterte, si Sara man,